So, as a second time mom, ano ba yung mga essential talaga na dapat nasa caddy bag lang? So, i-share ko sa inyo yung most commonly used baby products para kay baby na dapat nasa caddy bag para hindi na kayo tatakbo kung saan. Ready na siya, andito na siya lahat. So, watch this. So, ito yung caddy bag namin para kay baby. So, lahat ng baby products na nandito is yung talagang ginagamit namin. And easily accessible lahat siya. Meaning, dapat yung mga nakalagay dito is yung importante lang talaga. At yung mas madalas yung ginagamit. And itong mga products na to, ito talaga yung mga naghiyang kay baby, hindi siya nagkaroon ng skin allergies or rashes. Kaya ito lang talaga yung ginagamit and trusted brands na namin sila. Simulan muna natin sa baby wipes. So, ang ginagamit ko namin na baby wipes is from Cleanfant. This is baby wipes, unscented po siya. This is the safest wipe and nahiyang si baby dito. Palitan siya ng Inspi Baby unscented wipes ko. So, yun yung po dalawang ginagamit namin, Cleanfant and Inspi Babies. Ito pala yung isang brand na ginagamit namin, palitan ng Cleanfant. This is also unscented by Inspi Babies. Then, gumagamit din tayo ng dry wipes. So, ito naman yung ginagamit namin. This is from Itchy. Actually, ito, na-discovered ko lang din siya dito sa TikTok dahil mura kasi siya. Pagdating sa quality, parehas lang sila ng quality ng mga brands na ginagamit ko before. So, dito na lang ako kasi mura. Pagdating naman sa diaper, dalawang diaper yung ginagamit namin. This one is from Unilove and this one naman is from Cleanfant. So, this one, since mas manipis siya and mas slim, ginagamit po namin to sa morning. And this one naman, ginagamit namin to sa overnight. Mas malaki siya and mas makapal siya. Dito po kasi hindi naglilik si baby overnight. Ayan, punta naman tayo dito sa mga top. Ito medyo madami-dami, but ito yung mga trusted brands na ginagamit talaga namin. Siyempre, kailangan natin ng cotton balls, panglinis sa bambang ni baby kapag meron siyang pupu or wiwi with hot water, with warm water. Meron din tayong pacifier. Pag medyo na-overfeed ko na si baby and gusto niya pa rin dumede, gumagamit na po talaga tayo ng pacifier. Para ito yung solusyon para maiwasan natin ang overfeed kay baby. Siyempre, kailangan natin ng thermometer. I have 2 thermometer here. Asa na ba isa? Dito eh. And ito naman is the infrared thermometer. Bakit dalawa? Kasi gusto ko talagang maging sure. Gusto kong i-compare silang dalawa kung tama ba yung nakukuha nito or nakukuha nito. So, para sure, dalawa yung ginagamit ko. Just to check the actual temperature ni baby. Well, I find it accurate naman both. So, meron tayong ethyl alcohol. Ito yung ginamit ko para mapatuyo yung puso ni baby. Ethyl alcohol yung recommended ng PEDYA. Siyempre, hairbrush para maiwasan natin yung cradle crop. This one, the baby lotion na ginagamit namin kay baby, Cetaphil with organic calendula. Ito kasi hiyang to sa first baby ko, so ito pa rin yung ginamit namin sa second baby. So ito very useful nito sa amin. Ito yung nail trimmer. Medyo mahaba na yung kuko ni baby. Ito yung ginagamit ko. This one from Tiny Buds. Ito maganda kasi to kapag hindi pa masyadong mahaba yung kuko ni baby, ititrim mo lang. Ayos tong gamitin kasi may ilaw to, oh. Ayan. So kahit madilim, pwede mo siyang gamitin. Magugupitan mo pa rin yung kuko ni baby, matitrim mo pa din. Pero kapag mahaba na yung kuko ni baby, ito na pa yung ginagamit ko. Kaya pa rin ito, kaso matagal na syempre. Dahil mahaba na eh, matagal ka na magtitrim. Combination ko tong dalawa. Pag mahaba yung kuko ni baby, ito muna, tapos ititrim ko nito para hindi matalas or so bilisan natin kasi malapit na. This one naman, natanggal na siya. But this one is from Johnson & Johnson na baby oil. Bago siya maligo, ito yung ginagamit namin. Lavender scent, mabango kasi to. So, dalawa yung ginagamit ko sa bambang ni baby para maiwasan yung rashes. This one is petroleum gel and this one naman is Drapolin. Ito, reseta na to ng doktor ng PEDYA. Ang sabi ni Doc, kapag ang skin ni baby mo is wala pang rashes, normal skin lang siya, this one is better for protection, para hindi siya magkaroon ng rashes. But, kapag may rashes na si baby, ito na po yung gagamitin natin. This is Drapolin Cream. Antibacterial siya. Ayan, antiseptic, antibacterial, same lang siya. So, para kapag may rashes na si baby, ito na yung gagamitin. Naku, ito ang bilis nito. Medyo may kamahalan siya, nasa 389 pesos ata siya. Pero i-overnight mo lang to sa bambam ni baby, yung rashes or yung namumula, natatanggal agad nitong cream na to. So, kailangan din natin syempre ng cotton buds. After maligo, ito yung ginagamit ko. This one is from Moose Gear. Spiral po ito. Ayan o, spiral. This one also, hand sanitizer. Ginagamit ko na rin ito sa newborn ko. Parang fruity scent siya, mabango. This one naman, ayan, after bites. Siyempre, di natin maiiwasan talaga na kahit may screen yung door namin, may nakakapasok pa rin at nakakagat pa rin si baby. So, ito yung ginagamit ko para mawala yung pantal. Hindi na nga mangati kasi meron siyang soothing effect. This one naman, kapag mag-change ka ng diaper, parang water-based lang naman siya. Kung ayaw mo gumamit ng tubig, ito yung pwede mong gamitin. Yan, ito gamit na gamit namin to. Pangalawang bili ko na to. This one naman is the cleansing splash. Parang water din siya. Kung ayaw mong paliguan si baby, basahin ng water sa gabi, ito na yung pwede mong gamitin. Water lang din siya. Kasabay siya ng dry cotton wipes. So, ito yung gagamitin kong tubig bago magpalit si baby ng pantulog. This one, syempre ito, pinakagamit na gamit, the Brighten Up Baby Face Cream from Tiny Buds. This one naman, kung may mga butlig-butlig si baby or namumula yung face niya, or kinis, yung face niya kaya namula, ito po yung ginagamit namin para matanggal po yung pula. So, yun, malapit na matapos. Yun lang ang nasa laman ng caddy bag namin. So, I hope this video helped.